Putikan naman, putikan. Talagang putik to, boy. Boy. Sabak talaga, boy. Boy. Grabe, oh. Yang. Napakaganda ng view rito. Kaliwat kanan. Napatigil lang kami dito nila sa dikat. Nakita namin tong nasa baba na rice terraces, oh. Okay. Welcome back to Banawe, Itigal. Uy, bro. Oh, ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Nakikita niyo yung buwan, lumabas na, oh. Nasa mismong taas ng kabundukan. Okay, pasok na. Bro, pahingin pagkain. Kaya lang, ano pa bang kailangan kong kunin? Susi. Ito lang yung iiwanan ko dyan, yung upuan. At syempre, lock natin to. Hindi natin pwedeng iwanan to kung may hindi nakalock. Yun ang buwan, kitang kita. May pailan-ilan lang nasasakyan na dumadaan dito, pero all goods naman yan. Basta nandito kayo sa parting Benguet, basta dito sa Cordillera, mababait ang tao. 12:16 ng madaling araw. Dito na kami sa loob ng tent. Gusto lang naman namin mag-camping. Bakit naman ganito po yung hangin dito? Hindi mo naubarin yung jacket mo? Hindi na. Ako rin, hindi ko rin naubarin. Oh, grabe yung lamig eh. Hindi ka pa ba nagugutom? Nagugutom. Uy, kain tayo. O, tara. Yung pagkain ko kasi, ay nako, nalaglag. Hindi ko napansin. Chichirya ka pa naman dyan. Oo nga, nagchichirya ako. Tapos, kung halimbawang madaan kami doon, ulit, mabalikan namin kung saan ako tumumba. Baka makita ko pa yung balot ko doon. Pupulutin ko yun kung wala pa nakakapulot or hindi pa siya basag. Yan. Wala kang tubig. Bibigyan kita ng tubig. Ah, hindi pala tubig to. Bro, social ako eh. Gatorade to. Oh. Yes. Ay, ang binili mo, burger lang? Burger. Tapos yung ano. Ah, ito rin pala. Na ano ko yung ganto ko. Yung parang malagkit na, ang tawag dito? Mga turon eh. May mabalot ng turon eh. Malagkit na turon. Ano? Kakanin. Oo. Kakanin yun. Ayun nga eh. Hindi kasi parang binalot sa panturon eh. Tingnan nga natin yung burger nila ate, kung ano yung tsura. Simpleng buns lang, tsaka ano eh, kung anong patty to eh. Ayun, simple nga lang, wala man ng dressing. Walang ketchup. Walang ketchup, Baka hindi natin. walang mayonnaise. Baka meron, hindi lang natin nasabi. Baka. Oh, wala man lang ka-dressing. Ate, pahati ako ah. Nakakalimutan ba naman kita? Asan yung aking ano? Ito ko ba nilagay yun?
Hindi pwedeng umalis ang isang John Pax na walang baon ng kung ano. Oh, one for you, one for me, Doritos. Mga alam ko saan to galing ah. Syempre, ang dami-dami dun eh. Kilabas Ivan. Salamat sa Shifa Philippines sa pabaon yung Doritos. Meron pa nga dun lace eh. Ang mahirap lang no. Pangayarap lang. Ganito lang naman kami, simple lang naman kami. Gusto lang namin mag-tent. Gusto lang namin mag-camping. Ganito lang kami kasimple. Tapos magka-camping sa Tinok. Yun yung the best doon. Where are tayo dito? Bahala na. Bahala na daw ah. Bro, kamusta yan? Okay naman. Okay naman. Malaban lang yung gilid. Hindi ko nilam. Baka nalamig yan. Matagas talaga ang gilid, bro. Parang walang laksa. Ganyan nga, yun parang simple lang. Okay lang. Pero parang mas masarap dito kung pinipirito dito. Pinipirituhan ng isdang tuyo. Umutay ka. Na, may flavor na dagdag. Okay na rin. Panlaman dyan. Hindi, kasi ganito talaga yan. Simple nilasa nito. Kita mo yung binila natin, ganito din natin yung lasa. Ang pinanghihinayaan ko talaga yung balot na binili ko. Diba yun eh? 25 pa naman ang isa. Tumbling ka. Ito, gamit ko na nga pala yung binili ko na matagal na. Yung mga nagsabi sa akin na ano to, yung pangpainit ng katawan. Yung gantong tela. Kalimutan ko tawag, basta yun na yun. Dahil ko naman sinasabi yun. Yung nga lang, kapos dito. Dito yung tiyan. Bigyan mo lang zipper dyan. Batak ako ng batak eh. Parang yung babaeng ano, nagsuot ng maigsi tapos batak ng batak. Makikita nyo, walang signal dito. Ganda naman no? Ako ay tutulog na habang sila sa dik ay kumakain pa rin. Harap eh. Bro, pagka ano ha, nilalamig ka, pwede mo naman akong yakapin. Pwede rin kitang yakapin. So, kita-kits tayo bukas. Makita ko ulit sa inyo ang itsura ng Tinok. Kailangan ko ng pahinga. Nalolobat na ako. Kano ba na magpatay itong ilaw? Siya, sige. Good night. See you tomorrow for another checkpoint natin. At ngayon sa ating vlog ay makakaranas kayo ng isang camping. Ang lamig. Mag-alas 4 na madaling araw. Grabe yung hangin. Naiihi ako. Para kami lapag-ilong sa hangin eh. Medyo na may liwanag na, tsaka may bituin na sa kalingitan, no? Ay. Grabe. Ay. At least naranasan natin na anong experience pagka dito nag-camping sa mismong Tinok, New Highs Point. Grabe.
Grabe yung hangin. Alas 5 na ng umaga. Sigurado ko. Ay. Nagising na sila sa tindi ng hangin. Grabe pa naman yung hangin eh. Oh. Parang sa 4 na corner, merong kumakalampag. Dumidikit na sa amin mismo yung tabi. Ay, maliwanag na sa labas. Ayusin ko lang yung gamit ko. Ang hirap lumabas. Ganyan. Palabas na lang ng tati, hirap na hirap. Yun! Woo! Good morning! Ganito pala itsura sa labas pag hinahampas ng hangin dito. Bro. Sapatos nga muna ako. Talaga ang lamig. Woo! Good morning po. Grabe. Dito na kami natulog. Meron pa po kami pupuntahan eh. Madami pa po. Grabe, dami niyong dala. Hey sir, ingat po kayo. Thank you po. Kaya nakakwentuhan ko si sir. Tumigil dito eh. Isang lokal din dito. Grabe, nagmo-moist yung camera ko. Grabe. Lamig. Ganda ng pasikat ng araw dito. Gusto ko sana magpalipad ng drone. Sobrang lakas na ng hangin. Hindi ko alam kung kakayanin yan. Parang yung hangin sa Dinggalan. Grabe yung ampas ng hangin sa tento. Napapagalaw pati yung motor dahil din nakatali eh. You know? Ganda ng dun yung liwanag. Holy. Sobrang ganda dun Woo! Mag-alas 6 na ng umaga. Na-survive natin yung isang magdamag na nakatulog tayo dito sa Tinok, the new highest point. Kahit na kami ay lintik hampasin ng hangin sa loob ng tent. Pero syempre kakaibang experience yun. Kung kayo ay pupunta rin dito at plano nyo rin dito matulog, magdala kayo talaga ng maraming makakapal na damit, medyas, siyempre gloves. Talagang iba yung lamig. Hindi ko alam kung ilang degrees to kasi walang signal eh. Hindi ko makita kung anong accurate na klima dito sa pwesto namin. Stay muna kami dito pa. yung medyas nila nasa dik. Ang layo ng narating. Ayun na. Boss, Grabe layo. Buti hindi pa umabot pa baba. Woo! Tampay mode. Darating na truck kaya pa boy? Lamig. Lamig, kaaya. Grabe yung hangin eh. Kaya niyang iangat yung tent namin Kung wala lang mga gamit to sa loob, dinala na to talaga. Umuuga yung motor ni Lasadik Oras na. Time check 6:28. At day 2 ng ating Cordillera Adventure Level 2. So mamaya ay Mayoyaw Municipal Hall ang ating checkpoint. Pero kami ay kakain muna. Bababa kami dito sa may kabila. Solid experience dito. Medyo nalobat ang aking baterya dahil sa kagabi ginamit naming ilaw yung aming mga motor. Ang tagal din naming hindi nadaanan tong kabilang parte na to, kung saan dito kami unang-unang dumaan nung Philippine Loop.
tilapia. Aba, may ginagawa pala rito ng ano, oh. Parang view deck. Ayan, oh. Grabe lamig. Tingnan natin kung ilang checkpoint ngayong araw ang ating magagawa o mapupuntahan. Oh, ganda rin talaga rito ng ano, ng view. Parting to. Oh, ano naman? Oh. Sarap. Puntahan namin yung malapit na kainan at kapihan dito sa may poblasyon ng Tinok. Ooh. Nakakakalima yung ano, yung nakikita dito. Pagawa kaya tayong bahay dito sa gilid dito. Sarap may sariling bahay dito sa may Tinok na. Parang ano eh, oh. Parang painting. Oras na. Mag-aalas 7 na pala eh. Ay, dagat ba yun? Oh, Sea of Clouds! Akala ko dagat! Sea of Clouds pala yun. Sabi ko, ano yung parang anong yun? Kanina ko pa yung nakikita dun sa highest point eh. Oh, yun oh. Di lang siguro kita sa camera, pero sa personal, kitang-kita namin. Ayun, Sea of Clouds. Malay mo, matapatan natin dun. May mataas-taas pa dun. Doon tayo papunta oh. Tingnan natin kung aabutan pa natin at kung dyan yung daan natin para sa susunod na checkpoint. Dito tayo sa medyo baba sa first level ng ano, ng Tinok. Medyo may kabahayan na, ayun. Mura lang siguro ng gulay dyan. Bili mo na agad pagka-aanihin na. Saan kaya yung mga natuto yung ano? Alin? Yung natuto yung repolyo nung nakaraan no? Sa sobrang lamig. Yung nasisira na yung repolyo. Parang ano? Nagpipris. Ah, grabe naman yun. Hindi, parang ano yun, may snow dun. Oo, makikita ito, mo. Ito. Ayan, ayun, pati sila. Ayan, mga sira ng repolyo. Wala, hindi na magkakakitaan yun. Sobrang lamig. Eh, sila naman, hindi rin naman nila araw-araw uulam yan. Siyempre, ikaw ba naman? Sa dami niya, pang 3 buwan kakainin niya. Diba niya? Lamig ba? Malamig na, lakas pa ng hangin. Si Nenay, papasok ko. Hello. Di ba dito may madadaanan tayong parang ano, maliit na tulay na may umaagos na napakalinaw na tubig? Dito yun eh. Tulay? Oh, mamaya ito, makikita mo. Tanda ko yun eh. Doon pa ako nagpicture nun eh. Oh, okay, alam ko na. So yung mga truck na umaano dito nanggagaling yung gulay. Tapos sa kabila, doon dinadala para ibenta yung papunta ron sa mismong Bugyas. Biro mo doon tayo nang galing oh. Yung taas na yun. Relaxing. Ang lamig ng hangin. Para kang ano eh, yung nag-candy ka ng mentol. Ano sa lalamunan, ang lamig eh. Ito yung part na may mga tubig-tubig. Oh, ito na nga yan. Sana kaya yung kapihan na sinasabi ni Kuya kanina? Tanong na kaya tayo dyan, sa kaliwa. Ayan, tanong tayo. Tanong ka. Kainan o kapihan? Saan po may malapit na kapihan? Kapihan. Aba pa po? Mga gaano kalayo pa po? Mga ilang minuto pa po? 5 minutes na lang. Thank Salamat you. Po. Salamat. Ayan, kailangan namin ng piso wifi. Piso wifi kaya to? Pusang gala. Ang pinakamabigat na Honda Beat. Piso wifi nga to bro. Kuruwa, piso wifi. Ano ba? Kurba, piso wifi pala. Insert coin. Upang makapag-browse
nag-browse ka na sa internet. Wala Maraming yan. salamat. Wala ka pala rito eh. 1 down. Maaari ka nang maghulog ng piso. 2 down. 5, 20 minutes. Ako 10 na, dos o muna. 20 piso. Yun, meron na. Wi-Fi muna. Baba ka muna dyan. Sige lang. Ayoko nga maghulog ng 5 piso. Ano ko, mahirap ba ako? Talagang kurba no? Oh. Bro, dito ka no? Mamimitek oh. Pipitik-pitik ka dyan oh. Oo. All goods. Meron na tayong mapa. Tama yung daan namin. Dito talaga ang daan. Na mas malapit sa next checkpoint. Ang 114 kilometers pero titigil pa naman kami. Kakain pa kami. At sila sa Dick nagmamadali dahil tatawag na ng kalikasan, dideposito na. Dideposito na sa isa sa mga kainan dito. Kailangan na brong patabain ang lupa. Ako rin medyo parang dudungaw rin sa akin Buti na lang merong mga piso wifi dito kahit na mahina ang data sa network. Pero yung globe ang malakas dito kaya ang ginawa ko, nag-load na lang din ako ng globe na data. Nagmamadali sila sa Dick. Nauuna na. Loko, hindi. Kukunwari pa. Dami mga ginagawa na rito establishmento parang kainan or gasolinahan. Ayan pala yung mga kabayan. Kaya nga, yun na nga yun na yung poblasyon Ayun, may gasolinahan. Gasolinahan din. Pagas na tayo? Pwede. O pagbaba na, diretso naman tayo Sige. Diba? Unahin mo muna yung tawag ng kalikasan mo. Kaysa sa tawag ng gasolina. Yun boom! Parang ganun din sa kabilang parte. Doon maganda yung mga bulubundukan sa taas. Oo. Dito sa part ng pababa na to, maganda yung mga taniman. Oo nga. Pero kita pa rin yung bundok. Doon yung pag yung nakikita natin, yung Sea of Clouds sa kabila ng bundok na to, yung sa kanan. Ano to? Mugaw, Impugong, Tinok, Ifugao. Okay. Mugaw Ay, pala ayun to. yata kapihan, no? Ayan, tara. Sa kanan, meron din. Ewan ko lang. O, Bilihan lang. tindahan lang. Oo, tindahan. Ang aga kasi natin 7:30 pa lang Ayun, doon sa baba, marami na doon kabahayan. Puntaan sila. Ha? Marami ng kabahayan doon sa baba. Mukhang doon yata merong kainan. Oo, baka. Doon sa anahan ba? Wala ito lang dalawa yung natanong ko kanina Nako nga dito. Saglit Kasi school na to kaya maraming kainan Ayan Tinok National High School. Ano, doon tayo? Sa ano? Dito, ayan Sa likod. May luto na rito. May wifi pa, ayan Susi. Okay na. Hindi na tayo kumain. Lawak Tingnan natin kung anong luto na meron dito. Yun masarap, mainit. Mukhang papaitan ng namoy ko Papaitan, kanin. Asadik, ano sa'yo? Nagsisira yata. Nagbabawas muna bago ulit kumain. Kape tayo. Great taste sweat muna. Dito, kitang-kita ko naman yung motor namin Ay! Grabe yung papaitan Punong-puno ng mga laman Tapos na sila sa Dick mag-CR bago kumain Ako naman, pagkakain. Atay, bakit ganito ang rito, kubeta? Parang mahihirapan ata ako nito bahala na. Grabe, pinagpawisan ako dun. Grabe yung hirap. Grabe yung hirap din maghugas. Hindi ko maabot yung aking thank you. Nakaraos tayo. Time check, mag-aalas 9 ng umaga. All goods na kami. At bumili na rin ako ng burger para baon. Kung limbawang magutom man sa daan. At yung binili natin nung una ay hindi natin nakain.
Hindi na rin tayo kasi doon dadaan sa kabila eh. Eh hindi na rin natin makikita yung balot na binili ko nun. Thank you po. Salamat po. Dito, buti dito maraming piso wifi. Umambon lang kanina, akala ko uulan agad eh. Nilagyan ko na kaagad ng rain cover. Bro, okay na? Okay, congrats nga pala sa lahat ng mga graduating at graduate na dito sa Tinok National High School. Ito na mismong poblasyon ng Tinok, Ifugao. Uy, busog. Sarap. Thank you po, Lord. All goods ka naman sa kinain mo? Oo. Okay na yan? Let's go! Diretso ang biyahe para sa Mayoyaw Municipal Hall. Pagas na tayo dito? Or diretso pa? Diretso pa, kalahati Meron pa? Hindi, doon sa susunod. Meron pang kasunod eh. Nakakalahati pa naman to. Ay, wala akong pake kung kalakalahati na yan. 50 kilometers pa. Wala. 70, ganun. Mahirap na, nasa bundok tayo. Malabas tayo, di ba? Oo nga, meron pa isang gas station na madadaanan. Doon ako magpagas. Mahirap na. Bundok to. Oh, tanongin mo nga si ate kung may jowa na, baka pwede ka. Ate, mahal mo ba ako? Ganun tanong. Mahal agad eh. Tatanungan mo kung may jowa. Tanungan mo kung mahal ka. Kahit may jowa, pag minahal ka, di mahal ka. Wow! Mahal ka ba? Hindi nga natin natanong eh. Paano na malalaman? Kev, isang pangalan na, Kev Bridge. Hello! Buti yung aso dito nakatali oh. Hahabol pa sa akin. Oy, konting rough road, off-road. Natibag yung ano, no, yung harang dahil sa landslide. Boom! Halos 3 oras at kalahati tayo babiyahe. Next checkpoint 108 kilometers. Mabato, mabuhangin, no worries. Boy, landslide, ayun oh. Grabe, dadaanan pala natin dito sa kabila. Kaya ingat ha, ingat. May mga bato-bato rin. Ito, landslide. Doon sa mismong tabi ng harang dumaan yung landslide oh. Ito, mas malaki to. Ito, ginagawan pa lang ng riprap, gumuho na. Kaya ito yung hindi ka magsasawang tumingin ng tumingin sa mga kabundukan dito eh. Pero ingat lang ha, wag malilibang sa kakatingin. Mamaya eh may kasalubong ka na or overshoot ka na. Woo! Buhangin pa. Meron nag-ano ng ano dito. Ng landslide. Nilalagyan na ng dugtong na riprap oh. Para malagyan ulit ng isang linya ng kalsada. Kinain na ng lupa eh. Hintayin natin. Take your time. Grabe yung mga nagtatrabaho doon. Nakakatakot ha. Keep distance pare. Mare comes closer. Loko-loko din eh no. Yung nakalagay dun sa ano ng truck oh. Pagka ganitong adventure din gagawin nyo, siguraduhin yung naka dual sports tire din kayo. Mas maganda kung Shipa kasi alam mo yun, kapag tiwala ka tsaka confident ka sa gulong na gamit mo, pagka dumaan ka sa mga ganito, hindi ka magwo-worry or wala kang alalahanin. Or lalo naman pag nakakita ka ng basa, hindi ka kakabahan na baka biglang dumulas ka. Sa pinapakita namin tong level 2 Cordillera, ito na mismo yung ride test review ng ating Shipa Dual Sports Tire. Nakikita nyo naman kung ano yung mga dinadaanan namin, kung anong klase. Merong graba, merong mabuhangin, merong basa, meron pa minsan flash, parang flash flood ganon, mga matubig, basa, ganyan. Doon pa lang kitang-kita nyo na talagang quality at
safe kayo sa gulong na gamit natin. Lalo na yung performance throughout the level 2 Cordillera. At ito ang isa sa mga sample na daan. Oh, ayan na. Opya. Opya. Maikli lang naman siya. Pero matutulis yung bato ha. Ingat tayo dito. Walang babaan ng payon, bro. Mukhang madami-dami itong dadaanan natin ganitong kalsada. Dito sa parting to. Ang magiging labas kasi nitong daan na to ay pa Banawe. Nandito pala ang mga katukayo niyan pobreng manlalakbay, panay naka XR na Honda Si Korak nandito si Korak. Another XR 150L. Yun ang mga talagang bagay sa ganitong biyahe din. Kami naman, dahil ito lang yung motor na meron kami, pwede na yun, di ba? Pwede namang isabak sa'yo naman yun ito pa. Putol ang kalsada. Kung ano-anohan na to ng landslide mismo. Good morning po. Kaya ang matagal lang sa ganitong biyahe pag sa bundok panay kurbadahan. Magsawa ka dito kinababangking. Another one. Dito kami tumigil ng Philippine Loop bumili ng pagkain. Yeah. Thank you for calling. This is Benedict. May I help you? Ang daming nito, kaparehas na motor ni Ito bagong-bago pa, ni pobre. Walang yung kargada ni Kuya Panis ka dun. Lusong natin sa tubig para maganda. XRM. Yeah. Itong tinatahak pala namin ay Kiangan Tinok Road. Napakaganda ng view rito. Kaliwat kanan. Nandiyan naman ang kurbadahan. Tingnan nyo sa mapa. It is what it is. Ito yung mahabang daan pagka papunta ng Tinok Ifugao kung manggagaling kasi kayo ng Banawe. Pero kung manggagaling kayo sa kabila, mas mabilis. Sa may Bugyas. Tapos makikita nyo pa kung ano yung nandito sa kabila ng kabundukan na to. Ang daming pananim. Ang ganda dun yun doon tayo nang galing pero iba pala pag ang view pag nandito ka na, sobrang ganda palalo. Yung mga dating dinaanan namin dito na kitang-kita namin yung ilalim is parang nabuwal na. Nagawa na ng paraan. Mga nagawa na, which is good. Para hindi ka kakabahan kapag nakita mo. Saka mga gumagawa rin mga taga rito rin na lokal. Sila rin yung nagtutulong-tulong kasi kung pababayaan nila, pare-parehas lang din sila mawawala ng dadaanan. Bagay, andito rin naman yung office mismo ng DPWH. Ayan Ayan, mabilis din sigurong tugunan yung mga problema pagdating pagka may landslide na may nakaharang. Ito, mga bago-bago pa lang itong mga bato-bato na to. Ito, matagal na to. Tinubuan na ng damo Basta may damo na. Oo, basta may damo, matagal na yan. Bagay yung iba parang hindi na nila masyadong tinatanggal kasi bihira naman yung sasakyan, no? Oo. Basta meron lang saktong daanan. Tapos maluwag-luwag naman. Oo. Pero siguro pag may hinadaan talagang pako dito, baka sinasakay na rin, no? Baka. Kasi minsan, merong guho ng lupa na hindi mo pwede basta tanggalin kasi mas lalong may guguho. Dire-diretso. Oo. Ganun na nangyayari. Kaya ang gagawin nila, yung kalahati lang. Yung sakto lang may dadaanan. Ito yung dinaanan din natin nun. Dito sa parting ito, hindi na siya nababawasan. Sa taas na mismo nang gagaling yung mga
Oo. Bumabagsak. Ginagawa. Ay, ayan. Tingnan mo. Kinakain na rin yung ilalim. Kaya nilalagyan na ng riprap yan. Dito tayo. Sugod. Gusto ko dito eh. Para subok na subok eh. Ayun, no? Gumagawa sila ng lagayan ng bato. Yes, sir. Thank you po sa pag-aayos. Nagawa nga yung mga ibang daan dito. Ayun, no? Tagal na natin hindi ulit nakadaan dito. Philippine Loop. 2 years. 2 years. Lalagay ng mga bato, no? Parang, ano ba ngayon? 28? Halos, ilang, sa Philippine Loop natin, made in, ano yun ya? Di ba? Mga may... 28, ayun yung last natin eh. Oo nga. Pero yung sa, nung ano natin, may, nung dito tayo, mga nasa May 20? Oo, maaga lang. Kasi parang ano lang natin sa Tinira eh. Wala 7 days, Oo. mga 5. Oo. Pero nung mga time na yun, syempre, umuulan pa rin. As usual. Pero ngayon, buti ngayong time na to eh, hindi naman. Oh, pia, another one. Ano ba to? Malalim kaya to? Dito lang, medyo tabi-tabi lang. Di tayo sure dun sa gitna eh. Oh, pia. Oh, yun ba naman? Oh, problema. Smooth na smooth. Ito, ginagawa ng daan eh, napakya to. Baka dyan dumadaan sa mga, ayan, yung mga taniman na yan, no? O, katulad niyan, flowing water. Di ba? Walang kaano-ano yan. Baka magulat ako, meron na rin ditong ano nagtitinda ng Shifa tires pag may nadaanan akong motor shop kasi nung sa Kabugao meron eh. Madadaanan ulit natin yon. Oh, putikan naman, putikan. Talagang putik to, boy. Boy! Sabak talaga, boy. Go, boy! Lagyan ko ng second cam. Trail! Hindi, kakaano lang yata. Tinabas? Oo. Oh, itong gilid, no? Oo. Putik talaga to. Yeah, Pero boy! ramdam ko yung kapit. Oh. Oh, trail! Ito ay, trail, oh. Oh, di ba? Oh. May sayaw siya, pero kumakapit. Oo. Kasi normal yan, putik yan, sasayaw yan, malambot yan eh. Kiraan lang po. Okay. Subok na subok. Kiraan lang po. Ewan ko na lang pag di pa kayo nag-Shipa dual sports tire nito. Boom. Mahaba-habang ano to. Bababang putikan yan Teka Okay. lang, tabi nga tayo dito. Tingnan ko lang yung gulong natin. Meron pa ba dyan? Wala na. Tatabi lang ako. Kaya. Oh, di ba? Laban yan. Oh. Kaya nga dual sports Sabak, eh. aba. In likod. Sabak na sabak, oh. Okay. Parang meron pa yata. Meron pa ba dyan? Wala na. Okay, lumayo ka na sa akin, Teka lang. Hugasan lang natin ng konti yung gulong natin para matanggal yung mga putik-putik pa. Wag na. Hugas muna, ayun. Katibayan niya na lumalaban tayo ng putikan. Kahit malit yung motor. Let's go. Tandaan mo tong daan na to, bro? Na inuulan tayo? Bro, eto nga. Dito tayo nakikapi. Oh. Ito sa harap ko, ito. Ayun nga, dyan tayo nun. Yung sobrang hamog dito kasi umuulan. Dyan tayo nakikapi nun. Ay, tara. Alala ko to. Dito kami nakikapi noon dati nung unang punta namin. Philippine Loop. Tapos makikita dyan yung hamog, oh. Dito yung parang Sea of Clouds, eh. Dyan sa kanan. Oo. Pumapalik tayo nun, hinahamog tayo, tapos umuulan. Oo. Ito, matinding akyatan to. Ano? Pwersa. Ito, may ilan-ilan na lang na ang kalsada ay may landslide or may putik. Mga ilan-ilan na lang dito eh. Nakakabakbak na kami ngayon.
Hop! Eto mahirap, may lumot talaga to. Kahit anong gulong mo pa dyan. Aso. Yun pa lang, parang sisipaan ako ng antok ah. Hindi naman tayo gaano nakatulog dahil doon sa lakas ng hangin doon sa Tinok, sa highest point eh. Mamaya ako datapuan pa. Dumaldal ka kasi. Dumadaldal lang ako kanina pa. Para hindi ka antokin. Ay, pampatanggal ang antok. Pahabol ka, tanggal antok mo pag ginahabol ka niya. Kunin mo. Manok. Ito mo! Sarap na Tagalog pa naman. Ayan, welcome to ano na? Kiyangan. Oh, ayan na. Kiyangan na to. Bakbak ng konti, pampatanggal ng antok. Let's go! Di ba bababa na to? Maganda na naman yung kalsada eh. Hop! Sikong matarik. Ay, sira. Yun na. Yun na, matarik pala dito. Makabilis eh. Sobra, overshoot. Isang! Antok! Dinada po ang kanilang antok, boy! Ayan, yung malaking ganun yan. Yung bato yan. Ayun o, Imbuliklik Rock. Grabe na kayo. Ako bumuhat niyan eh. Isang daliri lang. Loko. Tapos pinaikot-ikot ko parang basketball. Tapos tsaka ako nilagay dyan. Eh nawala yung powers. Inanong sa akin, kinuha na yung powers. Kaya hindi ko na siya matanggal dyan. Wala ka sa buhay mo. Parang hindi ka kasi antokin. Laki nung bato oh. Ano yung nakita mo doon? Yung bato? Baka hulihin ka. Hibok-hibok. Batong hibok-hibok. Baka batong higop-higop ha. Kailangan lang pala mag-vlog ako para mawala-wala yung antok ko. Eh titipid mo mag-vlog eh. Ayan mo yung fuel. Wala nang may pakita na eh. Mahaba pa tayo mamaya. 3 hours pa kasi biyahe natin. Pagbaba eh. Ayun yung amoy ng pataba. Bakit puro pataba lang binibenta nila no? Bakit? Papayat? Oo. Siyempre meron din mga tao. Wala namang karapatan yung mga tao para pumili ng choice nila kung ayaw nilang matabang gulay tsaka prutas. Di ba? Bagong-bago. XR. Kung ano. Kunin natin. Kay pobre. Kunin natin. Gagi. Meron man susi doon nakalagay ba? Wala. Wala. Ano natin? Rekta. Boy, Magkano ba ganun? 125 lang yun, di ba? 150. May 150 nun. Pero kay pobre ata 125. Oo, yata. Sabi nga niya, okay pa naman yung motor ko. Nagwa 100, nagwa 115. Hindi naman siya hataw din talagang bumiyahe. Na-enjoy nga yung nature eh. Kaya hindi rin siya umahataw eh. Ano na yata ito eh. Poblasyon to eh. Kiyangan pa rin siya. Kaya nga, baba na tayo. Nasa baba na. Oo. Medyo uminit-init na yung Grabe oh. Kiyangan. Hop, yeah. Hop, yeah. Oh, okay. Tulay yata yung ginagawa dun eh, no? Oo, parang. Dito na tayo sa may baba at may 200, kaliwat kanan. Sa kaliwa tayo pinapupunta ni Google Map. Which is Lagawe. Oh, Lagawe to Banawe nga to, hindi to. Kasi doon ang gagaling kung galing kayong Baguio at saka Manila. Para makarating tayo ng Mayaoyao. Welcome, Municipality of Lagawe, Ifugao. Welcome back to Banawe, Ifugao. Hindi siya kasama sa mismong checkpoint pero dito tayo pinadaan, papunta dun sa next checkpoint eh. Anong oras na sa'yo? 12. 12, sakto pala, alas 12 na. Ano, kain na muna tayo? Pwede. Pwede. Kahit saan dito, may iba naman. Hatang kami nakakainan. Pagkakain, iglip muna. Yung pwedeng iglipan. Oo, yung malawak-lawak na kainan para may space. Tsaka yung solo lang natin, no? Oo, tsaka hindi tayo makakaabala kasi malawak yung nila. Pag may dumating, kahit di na tayo gisingin. Kasi malawak. At kulang ang aming tulog. Pero masaya.
Kahit kulang ang tulog. Ayun, go. Go, go. Go, Ay, go, ano ba yun? go. Tinatapyas? Oo. Oh, kaya, Uy, may ano sila eh. Jack. oy, nakakatakot, gagi. May dumada, tapos biglang tumira. Biglang pinaandar. Oo. Mamaya biglang umano yung bato eh. Tumalsik, no? Oo. Dapat pinalayo muna eh. Nagulat ako eh. Dinadaanan namin ay Banawe pa rin to. Papunta na kami ng Mayoyaw. Yung kakahanap namin ng kakainan na tipo makakapagpahinga kami. Wala eh. Dire-diretso na. Baka doon na kami makakita after ng first checkpoint ngayong araw. Ganda kalsada, ano? Oo. Asfaltado ba? Asfaltado. Ito yung first time namin na madaanan tong daan na to. Ito yung ano eh, sa may doon to sa may tourism ng mismong Banawe, pababa. Ang dati namin dinadaanan doon sa may Banawe tourism, kakaliwa. Ngayon, pababa yung daan sa Mayoyaw. Tapos dito, karamihan ng nakikita kong kabahayan na nagmumula doon sa taas, may mga tali or lubid. Katulad nito. Teka lang, hintayin nyo. Ayun o, kulay asul. Yan lubid na yan, parang dyan yata inilalagay yung mga gamit na ibababa or iaakyat. Nang sa ganun ay hindi na sila mahirapan. Tapos hihilahin na lang nila kung paakyat at aalalayan naman nila kung pababa yung mismong gamit na ilalagay dun sa mismong lubid na yon. Ba, may hagdanan, no? Saan kaya diretso niyang paakyat? Mukhang mas maganda dun na makita. Hahikingin mo, ah. Mukhang mas magandang view makikita mo pag inakyat yun. Ito, mukhang kagagawa lang nitong mismong pader na to. May landslide sa kaliwa, bro. Oo nga eh. Umawas na siguro sa mismong pader. Yun oh, ganun oh. Tapos motor yung gamit para dun sa ano, yung mismong gulong sa likuran, yung rim, pinalta nila na pang ano ng tali, yung pang ikot-ikot para dun sa bumababa ng mga gamit nila. Idol din. Barangay Kinakin, Banawe National High School. Gano'n pa kalayo? 32 kilometers. 32. Oo. Okay, diretso na lang natin yan. Yes, bro. Apir. Yeah. May mga tropa pala tayo dito eh. May mga kabakbakan tayo dito eh. Kaya. Uy, ganda ng view oh. Doon pa yata, kakabila kami doon oh. Sa daan na yon. Doon kami nang galing. Tingnan nyo naman yung ano, yung dinaanan natin, may landslide pa lang nangyari doon oh. Dito yung Batad, ang daan. Dito Mayoyaw. Wala. Okay, alam ko na. Batad. Saka natin pupuntahan yung Batad na yan. 29 kilometers. 1:12 PM. Napatigil lang kami dito nila sa dikat. Nakita namin tong nasa baba na rice terraces oh. Gusto talaga namin makita to dito. Ganda, napakalinis tingnan. Diretso tayo. Woo! Tara. Si Lasadik na ang pinauna ko at siya ang may mapa. At kalalabas ko lang ulit ng cellphone ko dahil chinarge ko. Mayoyaw, 25 kilometers. Barangay Banao, dito 14 kilometers. Makikiraan muna. Wait lang po. Salamat. Ito, ipakita ko sa inyo oh. Ito yung motor na ginagamit oh,
para magbaba ng mga gamit yung lubid para hindi na mano-manong kamay lang gagamitin. Pinaltan or minodify yung rim para paglagyan ng puluputan ng tali. Galing, no? Ganyan kayaman ng mga tao dito. Yung motor ginagawa lang ganon. Eto mano-mano yung isa. Kaya yung mga kabahayan na mula dun sa pinakataas or sa mga matataas at merong ihahatid dun sa baba, yung lubid na mga nakikita nyong kulay asul, yun ang purpose nun, para ibaba or itaas yung mga gamit like pataba sa lupa or yung mga ani nila na gulay, ganyan. Kahit sa mga daanan makikita niya yan. O, ayan pa, oh. Tapos ito yung lubid na dun sa taas naman paakyat. Meron dong bahay or kung ano mang pag-aanuhan doon, baka may mga taniman sila ron. Oh, meron pa dun, oh. Mga rice terraces dun sa baba. Doon ba kami nanggaling o doon pa lang kami pupunta sa lugar na yan? Ayun, oh. Pero mas magaganda rin yun sa baba. Iikot pa ata kami ng malayuan, yung mga bundok-bundok na yun, dadaanan pa ata namin, Ayun, ang daan, doon nga. Sa pababang yun, doon ang daan namin. Doon sa kabilang yun. Ano na to? Tatawid na kami ng bundok. May tulay na. Welcome, Git Primary School. Gitte, Banawe, Ifugao. Ayun, rice terraces doon, Municipality of Mayoyaw. Ayun. Ito na ata yun. Sa inyo, munisipyo. Hindi, tara, punta tayo doon, munisipyo. Nawala yung mapa mo? Oo, nawala eh. Ay siya, diretso tayo dito. Hanapin natin yung munisipyo. Oo, dyan lang yun, diretso lang yun. Wala ibang daan pa dito. Kailangan kasi doon tayo magpipicture sa mismong munisipyo eh. Pero itong tinatahak na namin, ay Mayoyaw na. Pagkatawid pala mismo ng tulay na yon, itong bundok na to, yun na yon. 1:30 PM. Gugutom na rin ako Ikaw, gutom ka na Oo, gutom na rin. Ngayon tayo kumain at magpahinga. After natin ng picture at saka doon sa ating passport. Walang signal dito eh. Kaya hindi kumano yung mapa eh. Wala nga, nawala eh. Kapag nga ng offline maps mamaya. Itong paliko na to, ayan, Panay Elementary School. Ang mga nandito sa inyo mismo ng Mayoyaw. At walang signal pa rin eh. Tanong kaya tayo dun sa tindahan. Pwede po magtanong, saan po yung munisipyo ng Mayoyaw? Diretso pa po? Okay, salamat po. Sana doon may signal na. Or piso wifi man lang. Ano, antok pa? Wala na. Wala na? Konting hinto lang pala kailangan ng ear. Ikaw? Wala. Nagugutom ang aking hinaing. Tsaka gasolina ang kailangan. Huwag na, magtulak naman tayo. Wow. Kaya nata, kainan ata yan. Kaya muna tayo bago tayo dumiretso doon. Sige, kain ka dyan. Hindi makainan eh. Sarado. Diba? Sabi sa'yo. Kain tayo ng oil. UNESCO World Heritage Site, the Rice Terraces Cluster in Mayoyaw Central was inscribed in the UNESCO World Heritage List in December 1995. Wow, ang tagal na nun to benefit all the humanity. Boom! Ayun Ang ganda. Opya! Tabi muna! Sorry! Mayoyaw Provincial Hospital, this way. Opya! Dito na kami. Touchdown! Mayoyaw Fire Station. Magandang hapon po. Saan po yung munisipyo? Dito na tayo. Mayoyaw Municipal Hall. All goods. Whew.
3:00. Third checkpoint ng buong ating level 2 is Mayoyaw Municipal Hall, 77,932 pesos. Inaantok na naman sila sa dik. Hindi pa sumabay ng tulog sa akin kanina. Ay! Kumanta ka. Ang itsura. Huwag kang mag-autopilot. Nag-auto na. Ito, pwede na tayong kumain muna dito. Tapos, ikaw, pahinga ka. Ayan o. Ako tulog lang, okay na. O sige, ako kakain. Sige, mag-ipon ka na ng energy mo.